Epekto ng trademark. At gaano ba kaimportante ang isang trademark sa isang kumpanya? Ihahalimbawa ko sa inyo si Yes Pinoy Pro. Yes Pinoy Pro opened on 2018 sa isang maliit na partition lamang. And then, from then, inunti-unti namin siyang palakihin habang empleyado pa lang ako. I am that lucky na during that time, COVID siya, nakilala si Yes Pinoy Pro kasi most of the customers are online. Our original name is Pinoy Pro. And dinagdagan namin ito ng Yes kasi dumadami na yung Pinoy companies dito sa United Arab Emirates. Eventually, may kumopya sa pangalan namin na Pinoy Pro din ang pangalan. So, it hurts us, kaya gumawa kami ng paraan na masigurado na masecure yung aming pangalan. That is called trademark. Sa awa ng Ama, nakuha namin ang trademark at it is now registered all over the world. Ano ba at gaano ba kaimportante ang trademark? Halimbawa, kinopya ka at pinatunayan mo na ikaw talaga ang original. Since may trademark certificate ka na all over the world, hindi ka na pwedeng kopyahin at hindi na pwedeng gamitin yung pangalan mong Pinoy Pro. Kung sakali man na ginaya mo na siya at may trademark na, ano ang kailangan gawin ng mga taong gumaya ng trademark mo na hindi mo naman inalaw pag nakatanggap na sila ng cease and desist letter? Una, kailangan nilang alisin sa lahat ng social media post ang Pinoy Pro or yung trademark mo. Pangalawa, burahin at i-delete ang lahat ng videos na may tatak ni Pinoy Pro. Pangatlo, alisin ang lahat ng page at social media na may tatak ng trademark na yan. Pang-apat, punitin, sirain, at itapon ang lahat ng mga pinrint nila kasama na ang letterheads, graphics, at iba't iba pa, pati mga banners, ay dapat nilang i-destroy. Panglima, binibigyan lang sila ng ilang araw para gawin ang lahat ng ito. Ito ay legal na karapatan ng may-ari ng trademark na ito. Sa oras na hindi sila sumunod, maaari pong ituloy ng may-ari ng trademark ang kaso at maaari po silang magbayad ng 50,000 to 20,000 dirhams. Not 20,000, 200,000 dirhams or more. Depende sa damage na ginawa nila doon sa kumpanya na ginaya nila. Kaya kung nais ninyo ng trademark katulad namin, maaari po kayong mag-contact sa Yes Pinoy Pro at tutulungan namin kayo na ma-ensure na wala nang maaaring gumamit ng inyong trademark. Katumbas lang din yan ng mga matataas na brand na nilagyan nila ng trademark ang kanilang mga kumpanya. And it will be valid for the next 10 years of your life. Of course, since valid siya ng 10 years, hindi naman pwedeng hindi mo i-renew ang iyong trademark. After 10 years, tuloy-tuloy lang ang trademark ng Yes Pinoy Pro. Kami po ang original at nag-iisang Pinoy Pro from 2018. Kaya, ipaglalaban namin ang pangalan na ito, ang trademark namin. At kung kailangan mo ipaglaban ang iyong pangalan na pinaghirapan mo katulad namin, tara na, tutulungan ka namin.